God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Nung ako ay medyo bata-bata pang pari, nasa 10 years pa lang na pagpapari, meron akong hindi nagustuhan na pag-iisip na pananalita ng isang laging nagsisimba. Lagi niyang sinasabi, Father, yung paring nakilala ko, blessed na po siya sapagkat marami na po siyang business. Marami na siyang kabuhayan, malaki na ang mga lupa na naipundar ng paring iyon kasi nagpunta po siya sa Amerika at dahil doon, yumaman po siya ng yumaman. Siya po ay may mga taxi na rin, operator siya ng taxi. Meron po siyang resort. Kayo, Father, parang wala pa. Wala pa ho akong sasakyan noon. Kasi ang alam ko ang pagkakaroon ng sasakyan, hindi naman ibig sabihin, blessed ka na. O kaya ang pagiging mayaman ay blessed ka na. O kaya naman, yung pagiging malakas, ang pangangatawan, blessed ka na. Minsan yan ang ating pamantayan. O ikaw ay nagtagumpay dahil nag-aral ka at ikaw ay naging magaling na tao, kinilala, blessed ka na. O ikaw ay nanalo sa eleksyon bilang politiko. Ikaw ba ay blessed na? Yun ang isang malaking katanungan. Dito sinasabi ng Panginoon, hindi pamantayan ang mga iyan upang sabihing mapalad ka sa kanyang harapan. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na sawing palad ang mga mayayaman, ang mga nagtagumpay. Kung ito namang mga mayayaman na ito ay mabubuting tao, kung ito namang mayayaman na ito, mga nagtagumpay, ay talagang walang inargabyado at naging talagang matulungin sa kanilang kapwa, mawain at mahabagin. Itong mga taong ito ay sila rin ay mapalad sapagkat natutuwa ang Diyos sa kanilang kabutihan ng pagkatao. Natutuwa ang Diyos. At yung mga taong iyon ay dapat nating tignan na modelo at pamantayan ng ating buhay na sa kabila na napakahirap ng buhay, sila'y nagsikap, naging mabuti. Pero ang mga tao ng mga yumaman at nagtagumpay dahil sa panluloko, pandaraya, mga ginagawang kasamaan at kasalanan, hindi yan ang pamantayan na they are blessed. Hindi yan ang pamantayan na sila ay mapalad sa harapan ng Diyos. Kaya kung masasabi natin ito, ngayon sinasabi rito, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang nagahari sa inyo. Ang mga dukha, mapalad sila kung sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang kawalan, ang kanilang inaasahan ay ang Diyos. Hindi sila nagnanakaw, hindi sila gumagawa ng masama,
hindi sila immoral, hindi sila masamang tao. Kaya ang mahirap na tao ay lalong kinalulugdan ng Diyos sapagkat mahirap na sila, hindi pa sila gumagawa ng masama. Hindi pa sila bumibigay sa mga tukso ng kasalanan. Hindi katulad ng mayayaman, mayaman na sila, pero baka nandoon pa rin sila sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, ng kasamaan. At patuloy silang yumayaman dahil doon. Kaya ang tawag sa kanila sa harapan ng Diyos ay sawing palad. Sawing palad kayo, sapagkat hindi nyo makikita ang Diyos pagkatapos ng inyong buhay. Yun ang sinasabi. Baka ang akala ninyo, sabing ganon, ang pamantayan na kayo ay binibless ng Panginoon, natutuwa ang Diyos sa inyo sapagkat kayo'y mayaman, magaling, sapagkat kayo ay tinitingala ng daigdig. Hindi po yan ang pamantayan ng Diyos. Sinasabi ko na paulit-ulit, na ang biyaya ay tungkol sa paglapit sa iyo ng Panginoon. Natutuwa sa iyo ang Diyos. Ang biyaya, ibig sabihin, kahit ikaw ay naghihirap, kahit dumaranas ka ng paghihirap, hindi ka napapawalay sa Diyos. Kung mayaman ka naman at magaling ang iyong pamumuhay, mabuti kang tao, hindi ka napapawalay sa Diyos, yun ang tunay na biyaya. Kaya mga minamahal na kapatid, kung titignan natin ang pagbasa ngayon, tinatawag na Mountain of Beatitude. Nagsermon si Jesus sa mga alagad. Nagsermon siya sa mga alagad. Hindi dun sa maraming mga tao, kundi ang hinarap niya'y ang mga alagad. Sapagkat ang mga alagad, yung mga susunod sa kanya, mga apostoles niya, magiging pari, kailangan sundin ninyo ito. Maging mabuti kayong halimbawa, hindi kayo matakaw sa pera, hindi kayo matakaw sa prestige, sa pagiging magaling, kundi kayo ay magbigay ng mabuting halimbawa na kahit sa pagsunod sa akin ay mahirap, niyayakap niyo itong kahirapan ng pagsunod sapagkat meron kayong mapapala pagkatapos ng inyong buhay. So, kaya magkaiba ang paniniwala sa pagtitiwala. Kung ang demonyo ay naniniwala, hindi po ba kay Kristo, mas malakas pa nga ang paniniwala ng demonyo sa atin kay Kristo. Alam niya na siya ang anak ng Diyos. Alam niya na nandito siya. Kilala niya. Kilala niya si Kristo. Kaya meron siyang paniniwala kay Kristo. Pero wala siyang pagtitiwala kay Kristo sa kaharian ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagtitiwala. Sabi ganun, bakit ko susundan ang isang Diyos na mamamatay sa krus, maghihirap? Bakit ko susundan ang isang Diyos na naging tao at naging parang pulubi sa daigdig? Naglakad ng walang pera sa daigdig. Naglakad dito sa daigdig ng walang kayamanan at kaharian dito sa daigdig. Yan ang pag-iisip
ng demonyo. Kaya hindi siya nagtitiwala kay Jesus. Tayong mga Kristiyano, napaka-importante ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dumadaan man tayo ng mga paghihirap, dumadaan man tayo ng pagkakasakit, dumaraan man tayo ng pagsubok at pagkahilahod sa buhay, tayo ay dapat na magtiwala sa ating Diyos, sa Diyos na sinasampalatayanan natin at sa Diyos na inaasahan natin. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, ang tawag dito sa pananampalataya at pagtitiwala ay moral joy. Ano itong moral joy? Ito ay nanggagaling sa buong-buong pag-aalay ng iyong sarili sa iyong Panginoon, sa iyong inaasahan. Siya ang iyong sinusunod at nagkakaroon ka ng saya sa pagsunod sa Diyos. Masaya ka sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabing gano'n sawimpalad kayong mga humahalakhak ngayon, tumatawa ngayon, masama bang tumawa? Pero kung ang tawa ninyo ay batay lamang sa marami kayong pera, batay lamang sa kayo'y nakatataas, batay lamang sa kayo'y magaling, kayo ay nananalo sa mga patimpalak, pinapalakpakan, okay naman yun. Kaya lang, baka hindi nakaugat sa kalooban ng Diyos. Gagawin mo ang lahat para makuha mo ang tagumpay kahit ikaw ay magkamali at magkasala. Ang moral joy, ibig sabihin niyan, nakabatay ito sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Pangalawa nating dapat pagnilayan ay ang ultimate commitment. Ano yung ultimate commitment? Ultimate, pinaka. Commitment, ibig sabihin, pagtatalaga. Ito yung pinakamataas na pagtatalaga ng sarili. Di ba? Sinabi ni Mother Teresa di Calcutta, sige, patayin niyo ako nung gusto siyang patayin ng mga Indian na hindi mga Kristiyano. Sige, patayin niyo ako sapagkat pupunta naman ako sa langit. Yun ang sinabi ni Mother Teresa. Yung ikaw ay talagang umaasa sa Diyos, naniniwala sa Panginoon. Kaya nga sabing ganon, yung nag-aalay ka ng buhay para sa Diyos, ibig sabihin nun, mas mahalaga ang Diyos kisa ang iyong buhay. Yun, mas mahalaga ang Diyos kisa sa iyong buhay. Mas mahalaga ang paghahari ng Diyos kisa sa iyong buhay. Kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, huwag mong titignan na ikaw ang pinakamahalaga, ikaw ang mahalaga, o yung buhay mo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, pinag-aalayan mo ng iyong buhay. Siguro yung pangatlo na dapat nating pagnilayan ay yung kalayaan ng pagbibigay. Merong dalawang klase ng kalayaan. Merong kalayaan mula sa kasalanan. Diba? Malaya ako mula sa bisyo, hindi ako mabisyo. Malaya ako sapagkat hindi rin ako nagnanakaw sa gobyerno at sa ibang mga tao. Malaya ako, hindi ako masama ang aking pag-uugali.
Pero may isang klase ng kalayaan na hindi kalayaan lamang na ikaw ay malaya sa kasalanan, na hindi ka nakakadenahan ng kasalanan. Okay yon. Yan ang kalayaan na maganda rin, na hindi ka na kakadenahan ng masasama. Pero may isang klase ng kalayaan na mas mataas. Kaya nga sinabing, mapalad ang mga inaapi, mapalad ang mga dukha, mapalad. Diba? Hindi ka nga nagnanakaw kahit dukha ka. Pero may isang kalayaan na napaka-importante, na nakakalimutan natin, ito yung commitment to the truth. Commitment sa katotohanan. Kalayaan na paglingkuran ko ang Diyos sapagkat siya ang Diyos ng katotohanan. Nandito ako sa simbahan, naglilingkod ako bilang lay minister, naglilingkod ako bilang lector. Kasi sinasabi ng iba, bakit pa ako maglilingkod sa simbahan? Samantalang mabait naman ako, mayaman naman ako. Meron nagsasabing, tama na ito. Tama na yan. Isang klase ng kalayaan na yan. Hindi ka alipin ng masama. Pero, meron ka bang kalayaan to give yourself? Ibigay ang iyong sarili para sa kaharian ng Diyos. Diba? Nakarating ka na ba doon? Yung pagbibigay, malaya ka. Ibinibigay ko ang aking sarili sa pagpipreach ng gospel, sa pagtulong sa kapwa, sa paglilingkod sa kanyang altar. Huwag tayong tumigil na sinasabi nating mabait naman ako. Huwag tayong tumigil na sinasabi nating magaling naman ako. Ano ang aking pwedeng gawin para sa Diyos at sa aking kapwa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon naman, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay dalhin natin sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit ng alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Tas natin ang ating mga kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, akala namin sa aming buhay, porkit kami nagtatagumpay, yumayaman, nagiging sikat, porkit kami nakakaraos sa pang-araw-araw naming buhay na maalwan, akala namin yun ang iyong pamantayan.
Dalhin mo kami sa lalim ng pagkaunawa sa kaharian mo, Panginoon, sa iyong kalooban, na ang pagsunod pala sa iyo at paggawa ng kabutihan, iyon ang iyong pamantayan kung bakit blessed kami, kung bakit mapalad kami. Patawad, Panginoon, kung yan ang aming pamantayan na pera, mundo, kayamanan, pagiging sikat, palaging nananalo sa anumang larangan ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na masunod ka. Panginoon naming Diyos, naririto kami. Tulungan mo kami sa aming di mga pangailangan. Alam namin kailangan namin ng material. Alam namin hindi mo isinusumpa ang material sapagkat iyan ay ginawa mo para makatulong sa amin. Kaya kami may lakas ng loob na humiling sa iyo. Tulungan mo kami, kaming mga salat sa material, salat sa aming mga pangarap. Dalhin mo kami sa pangarap na kami ay makakatulong sa iba at hindi maghikahos at maghilahod ang buhay. Panginoon namin, isa rin naming pamantayan na kami ay malakas ang pangatawan kaya kami ay blessed. Hindi totoo yan. Tulong mo lang yon, alam namin, Panginoon. Yung mga may sakit ay blessed sapagkat kung marami sa kanila ay may malaking pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Kahit na sila'y mawala sa daigdig na ito sa pamamagitan ng karamdaman, kung nagtitiwala sila sa iyo, they are blessed. They are blessed. Hindi totoo pag wala kang sakit, diyon ka lang ay blessed. Hindi sumpa ang pagkakasakit, kundi ito ay kalikasan ng tao at sinamahan mo kami sa sakit na ito nung ikaw ay naghirap. Pero nagtiwala ka sa Ama. Kaya tulungan mo kaming magtiwala sa panahon na kami nagkakasakit, Panginoon. Tulungan mo kaming kumapit sa iyo, lalo pang magtiwala. Lalo na pag nakita namin na ang katandaan ay lumalapit na sa aming buhay. Meron na mga sumasakit, meron na kaming sakit. Sana matuto kaming mag-alay ng aming paghihirap sa iyo. Pero higit sa lahat, Panginoon, alam namin napakahirap ng may karamdaman. Kaya humingi kami ng kagalingan para sa aming sarili. Alam namin ikaw ay mapagpagaling. Pinagdarasal namin ang mga may sakit, pero iniaalay namin ang kanilang paghihirap at ang aming paghihirap sa iyo. Iniuugnay namin sa krus ng iyong kamatayan. Kaya nagkakaroon ng saysay ang aming sakit. Ang aming misyon na mga may sakit, ang misyon namin ay ipagdasal ang daigdig at iugnay ang aming karamdaman sa sakit ng daigdig na ito. Salamat po, Panginoon. Kung kami may karamdaman, ginagamit mo pa rin kami upang magdasal para sa daigdig, upang magsakripisyo para sa daigdig. Salamat po, Panginoon. Pero inihiling namin, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Kung hindi pa kami paalis sa daigdig na ito, bigyan mo kami ng lakas upang kami makapaglingkod sa iyo. Iaalay namin ang aming buhay sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po. Aleluya, aleluya.
Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin, sapagkat mahal tayo ng Diyos, kaya siya'y babalik. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo.